Noong araw na iyon, tumakbong pauwi sa bahay ang tamad na dalaga na may hawak na imbitasyon. Dumating na ang imbitasyon, ate! Tingnan mo! Tuwang-tuwa rin ang masipag niyang kapatid sa balitang ito at agad nilang pinaghandaan ito. Sinuot ng masipag na dalaga ang damit na siya mismo ang nagtahi. Ang tamad na dalaga naman ay walang mapiling damit na maisuot. Bakit kasi wala rin akong malambot na pink na damit? Nagmamadaling hinatak na siya ng ate niya palabas ng bahay para hindi sila mahuli sa sayawan. Nang makarating sila sa bulwagan, nakihalubilo sila sa ganda ng ilaw, musika at mga nakapusturang tao. Ang masipag na dalaga ay nadala sa musika at nagsimulang sumayaw. Pero nakatayo lang at nagmumukmok ang tamad na dalaga dahil hindi niya gusto ang damit niya. Maya-maya, napansin niya ang isang gintong susi na nagniningning sa sahig. Pinulot niya at itinago ang susi at nagsimulang maglibot sa mga pasilyo ng palasyo nang hindi nakikita ng sino man. Natagpuan niya ang isang baul sa isang silid. Tuwang-tuwa niyang sinubukan dito ang susi, ngunit hindi pumihit ang susi. Tapos ay sinubukan niya ito sa isang music box. Ngunit hindi rin gumana ang susi dito. At huli niyang napansin ang lumang aparador sa likuran niya. Ano ba ang maaasahan ko sa maduming aparador na to? Baka daga lang ang lalabas dito? Ipinasok niya ang susi sa butas. At nabuksan nga nito ang pinto ng aparador. Ipinasok niya ang kamay sa aparador at nangapa ng pwedeng makuha. Sasabihin na sana niyang, wala dito, tulad ng inaasahan ko. Nang may makuhang magandang damit ang kamay niya. Nagulat siya. Nangapa siya ulit sa loob ng aparador. Ngayon naman ay nakakuha siya ng lilang palda. Kahit na tila walang laman ng aparador, may bagong damit siyang nakukuha sa tuwing ipapasok ang kanyang kamay dito. Di ako makapaniwala. May salamangka ang aparador na ito. Habang patuloy na nakakakuha ng bagong damit ang tamad na dalaga, bumukas ang pinto. Iyon ay ang ate niya. Anong ginagawa mo dito? Ano tong mga damit? Ito ay walang katapusang aparador. Kung kukuha ako ng ilang damit, walang makakapansin. Pero hindi sa iyo ang mga ito. Hindi mo ito dapat gawin. Sakim na pumasok sa aparador ang tamad na dalaga upang maghanap ng malambot na pink na damit. Biglang tumunog ang malaking orasan na parang dong. At nasaraduhan ng pinto ng aparador ang tamad na dalaga. Tulong! Sigaw niya. May takot na sinubukang buksan ng kapatid niya ang aparador. Ate, iligtas mo ko. Napakadilim dito at walang laman. Habang nagmamadaling pinihit niya ang susi, nabali ito sa loob. Ay! Naku! Sabi niya. Kaya humawak siya sa pagitan ng mga pinto at buong lakas niyang sinubukang buksan ang aparador. Sa wakas bumukas ito at nakalabas ang tamad na dalaga sa aparador kung saan siya nakulong. Agad na lumayo ang magkapatid sa walang katapusang aparador at umalis sa palasyo nang hindi man lang lumilingon. Mula noon ay nangako ang tamad na dalaga na hindi na magiging gahaman at hindi kukuha ng gamit ng sino man nang walang pahintulot. Ang kwento ni Cinderella. Noong unang panahon, sa isang malayong lupain, ay may isang magandang dalaga na ang pangalan ay Cinderella. Ilang panahon makalipas ang pagpanaw ng kanyang butihing ina, nag-asawang muli ang kanyang ama kay Lady Puffy. May 2 anak na babae si Lady Puffy na ubod ng yabang. Palaaway sila na kahit isang simpleng brush ay pinag-aawayan nila. Tumigil ka nga! Ano ba? Isoli mo sa akin yan! Ayoko nga! Isang araw, umalis ang ama ni Cinderella para sa isang malayong paglalakbay. Sinamantala ito ni Lady Puffy.
Inatas niya kay Cinderella ang lahat ng mabibigat na gawain. Paglilinis ng bahay, pagsisibak ng kahoy, at pagluluto, na lahat ng oras ni Cinderella ay nakalaan na sa gawaing bahay. Sa kabila ng kanyang pagpapakahirap, pinagmamalupitan pa rin siya ni Lady Puffy. Mami, kadiri si Cinderella. Ayoko siya kasalo sa hapunan. Huwag mo din siyang papatulugin sa kwarto namin. Babangungutin kami. Narinig mo ang sinabi ng magaganda kong anak. Humanap ka ng ibang matutulugan sa atik. Ang kawawang Cinderella, napilitan siya na gawing kwarto ang maalikabok na atik. Mula sa maliit na bintana, tinatanaw niya ang hardin. At paminsan-minsan ay kinakausap niya ang puting kalapati. Kamusta, kaibigang ibon? Kik, kik. Sa pagdaan ng mga araw, habang nililinis niya ang bago niyang silid, nakilala niya ang dalawang munting daga. Oh, may kasama pala ako sa kwarto. Hi, ako si Cheddar. At ako naman si Mozzarella. Ako si Cinderella. Alam ko, paborito niyo ang keso, diba? Sige, ikukuha ko kayo ng makakain. Yay! Yay! Gutom na kami. Hindi kami makapunta sa kusina, ilang oras na rin nakalipas. Oo nga, may nagbabantay doon na halimaw. Malamang yun ang pusang si Papu. Bukas ng umaga ay ipaghahanda ko kayo ng almusal. Kinaumagahan, tinungo ni Cinderella ang kusina. Di siya gumagawa ng anumang ingay. At nandun nga ang pusa na si Papu, nagbabantay sa butas, nakahanda ng hulihin sina Cheddar at Mozzarella. Tahimik na kumuha si Cinderella ng ilang pirasong keso upang iakyat sa atik. Kaso, nakasalubong niya ang mga anak ni Lady Puffy. Ano yung hawak mo? At saan mo yan dadalhin? Keso lang to, para sa almusal. Ma! Ninanakaw ni Cinderella ang pagkain natin! Ninanakaw? Hindi ako kailanman magnanakaw ng kahit ano. Isa kang magnanakaw at sinungaling pa. Masama kang bata. Umaba ang mga munting daga at nagtakbuhan sila sa kusina para takutin ang masusungit na magkapatid. Ah! Daga! Mami, may daga! Natatakot ako! Di lang isang daga! Dalawa! Ah! Huhulihin na sana ni Lady Puffy ang mga daga nang may kumatok sa pinto. Dumating ang embahador mula sa palasyo. Ang kanyang kamahalan ang prinsipe ay naghanda ng isang marangal na pagdiriwang sa palasyo bukas ng gabi. Ang lahat ng dalaga ay inaanyayahang dumalo sa engrandeng sayawan na ito. Nang marinig ang tungkol sa sayawan sa palasyo, galak na naghanap ng maisusuot ang magkapatid sa kanilang kwarto. Nais ni Lady Puffy na maging maganda ang kanyang mga anak sa importanteng okasyon na ito. Pinwersa ng makasariling magkapatid si Cinderella na ipaghanda sila ng magagandang damit para sa sayawan. At dumating na ang takdang araw. Pagod na pagod si Cinderella at kailangan pa siyang gisingin ng mga munting kaibigan. Cinderella, gising! Gising! Kailangan mo din pumunta sa sayawan. Ngunit, wala akong may susuot. Ang nag-iisa kong damit ay marumi. Pumikit ka lang, Cinderella. Meron kaming sorpresa para sa'yo. Dinala ng mga munting kaibigan si Cinderella sa gitna ng silid. Itinaas ng munting kalapati ang tabing sa pader gamit ang tuka. Tada! Di ako makapaniwala. Isang bestida. Ang ganda! Isinuot ni Cinderella ang bago niyang damit. Inayos ang buhok at bumaba na sa sala. Ngunit nang makita siya ng mapag-imbot na magkapatid, nagwala ang mga ito sa selos.
Hindi hahayaan ni Lady Puffy na makapunta si Cinderella sa palasyo. Gayong nakita niya na di hamak mas maganda si Cinderella sa kanyang mga anak. Kaya naghagis siya ng isang mangkok ng munggo sa dupungan at ipapapulot ito kay Cinderella. Kung makukuha mo ang lahat ng mga butil sa abo at may babalik sa mangkok sa loob ng 5 minuto, makakasama ka sa amin sa palasyo. Sa labis na kagustuhan ni Cinderella na makadalo sa sayawan, sinimulan niyang pulutin ang mga butil. Nang makita ng mga munting kaibigan ang kawawang kalagayan ni Cinderella, tumulong sila agad. Sa loob ng 5 minuto ay naibalik nila ang lahat ng butil sa mangkok. Nagmamadaling hinabol ni Cinderella si Lady Puffy na paalis na at pinakita niya ang mangkok na puno ng butil. Ganon pa man, ay wala talagang balak si Lady Puffy na isama si Cinderella, kaya idinahilan niya ang marungis na damit ng dalaga. Iniwan nila si Cinderella sa bahay at nagtungo na sa palasyo. Ang kawawang Cinderella, malungkot niyang tinungo ang hardin at doon siya umiyak. Sa ilalim ng puno ng hazelnut na itinanim ng kanyang ina, maraming taon na ang nakalipas. Maya-maya, nagsimulang gumalaw ang puno ng hazelnut at lumitaw ang isang magandang diwata. Ang pangalan ko ay Liabel. Narito ako upang tulungan ka. Huwag ka nang malungkot. Ikaw ay makakadalo rin sa engranding sayawan. Ngunit paano? Sa itsura kong ito? Ako ang bahala. Kailangan ko lang ng isang kalabasa. Yung ibang kailangan ko, nandito na. Bumalik si Cinderella na may daladalang kalabasa. Ikinumpas ni Liabel ang kanyang magic wand at ang kalabasa ay biglang naging isang magandang karwahe. Ang mga daga ay naging magagandang kabayo at ang kalapati ay naging bihis na kutsero. Di makapaniwala si Cinderella sa kanyang nasaksihan. Wow! Paano mo nagagawa yan, Liabel? Ikinumpas uli ng diwata ang magic wand at biglang nabihisan si Cinderella ng isang napakagandang asul na bestida. Sa kanyang mga paa ay lumitaw ang kumikislap na kristal na sapatos. Mukha na akong prinsesa. Salamat, Liabel. Oras na para pumunta sa palasyo. Bilisan mo na. Bago umalis si Cinderella, ay nagbigay ng babala ang diwata. Huwag mong kakalimutan. Kailangan mong makabalik bago maghating gabi. Dahil kung hindi, mawawala ng bisa ang salamangka at lahat ay babalik sa dating anyo. Nakinig naman ng mabuti si Cinderella sa diwata at sa wakas ay tumungo na sa sayawan. Ang karwaheng hugis kalabasa ay huminto sa harap ng malaking palasyo. Taglay ang kahanga-hangang kagandahan, pumasok si Cinderella sa bulwagan. Lahat ng bisita ay napatingin kay Cinderella. Sino kaya ang napakagandang dalagang ito? Maski sina Lady Puffy at mga anak nito ay hindi nakikilala si Cinderella sa anyo ng magandang dalaga. Nilapitan ni Prinsipe Leo si Cinderella at umibig siya sa unang pagkasilay sa dalaga. Magandang binibini. Maaari ba kitang maisayaw? Tila nawiwili si Cinderella sa pakikipagsayaw sa gwapong prinsipe. Nalilimutan na niya ang tungkol sa oras. Tamang-tama, bago tumungtong ng 12:00 sa orasan, naalala niya ang babala ng diwata. Huwag mong kakalimutan. Kailangan mong makabalik bago maghating gabi. Dahil kung hindi... Agad na iniwan ni Cinderella ang prinsipe at tumakbo palabas ng palasyo. Saan ka pupunta? Hindi ko man lang alam pangalan mo. Patakbong bumaba si Cinderella sa hagdanan ng palasyo nang biglang nahubad ang isang kristal na sapatos. Ngunit wala nang oras para balikan pa niya ito. Mabilis siyang sumakay sa karwahe at lumisan.
Hanapin ng may-ari ng naiwang sapatos. Kung kinakailangan ipasukat sa bawat dalaga sa buong bayan ang sapatos na ito. Pagtungtong nga ng 12:00, lahat ay bumalik sa dating kaanyuan. Umuwi na rin si Cinderella at sa silid niya sa attic, iniisip niya ang tungkol sa malahimalang gabi na nakasayaw niya si Prinsipe Leo. At ramdam ng puso niya na umiibig na siya. Ngunit imposible na makilala siya ng prinsipe sa kanyang luma at madungis na pananamit. Lumipas ang panahon, nagpatayo ng isang malaking mansyon ang prinsipe sa gilid ng palasyo. Ito ay para sa pinakaiingatan niyang kristal na sapatos. Lahat ng dalaga sa bayan at mga karatig bayan ay bumibisita sa lugar na ito upang sukatin ang sapatos. Pati nga sina Lady Puffy at mga anak nito ay bibisita rin sa sikat na mansyon. Ngunit hindi nila isasama si Cinderella. Dito ka lang sa bahay. Imposible na sa iyo ang sapatos. Tama! Magkakasya ang sapatos kung hindi kay Cassandra, syempre sa akin. Pero ako rin naman ay isang dalaga sa bayan na ito. May karapatan din ako na sukatin ng sapatos. Ngunit hindi man lang pinakinggan ni Lady Puffy si Cinderella. Bagkus ay kinulong pa niya ito sa loob ng bahay. At syempre, hindi kumasya ang kristal na sapatos sa paa ni Cassandra. At hindi rin kay Jezabel. Sige pa. Konti na lang. Kakasya yan. Kinagabihan, habang maliwanag ang ilaw sa mansyon, nakatakas si Cinderella sa tulong ni ng mozzarella at cheddar. Nakarating siya sa marilag na mansyon. At nilapitan niya ang kumikislap na kristal na sapatos. Sa aktong isusukat pa lang niya ang sapatos, pumasok naman si Prinsipe Leo sa silid. Tigil! Huwag kang gagalaw. Baka masira mo ang sapatos. Hindi po. Sa akin po talaga ang sapatos. Nagsasabi siya ng totoo. Siya si Cinderella. Buong tapang na isinuot ni Cinderella ang sapatos sa harap ni Prinsipe Leo. At napagtanto ng prinsipe na sukat nga kay Cinderella ang sapatos. Ikaw! Nung gabi na yun, ikaw yung magandang dalaga na sinayaw ko nung gabi na yun. Maaari ko ba malaman ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay Cinderella. Maaari mo ba akong pakisalan, Cinderella? Masayang sinagot ng oo ni Cinderella ang pinakamamahal niyang prinsipe. Nagpakasal sila sa malaking kastilyo at habang buhay silang naging maligaya. Noong unang panahon, may dalawang magkapatid na babae, sina Mangita at Larina. Nakatira sila sa isang maliit na bahay. Si Mangita ay masipag. Tumutulong siya sa tindahan ng tatay nila sa kanyang libreng oras. Si Larina naman, mahilig siyang mamasyal at magsaya. Kapag naiinip siya, tinitingnan niya ang sariling refleksyon sa ilog at maghapong magsusuklay. Mas maganda talaga ako kaysa sa kapatid ko. Isang araw, naglakbay ang kanilang ama, ngunit walang kasiguruhan kung makakabalik. Bagamat nalulungkot si Mangita sa pag-alis ng kanilang ama, masaya naman si Larina. Ngayon ay pwede na akong mamalagi sa tabing ilog araw-araw. Pagkaalis ng kanilang ama, inatupag ni Mangita ang trabahong bahay. Nagwawalis siya sa umaga, nagluluto ng sopas sa hapon, at nagsasampay ng nilabhan. Ang tanging libangan ni Larina ay maging sanhi ng gulo para sa kanyang ate. Dinudumihan niya ang karpet at binubuhusan ng yelo ang nilulutong sopas. Bakit malamig pa ang sabaw? At bakit marumi na ang karpet? Kakalinis ko lang nito ah. Baka yung mga alaga mong hayop ang nagdumi dyan.
Isang araw, namasyal si Larina sa gubat. Pumita siya ng mga bubot na prutas at itinapon lang sa ilog. Maya-maya, isang matandang babae na mabagal maglakad ang lumapit sa kanya. Iha, magandang dilag. Gutom na gutom ako. Pwede mo ba akong bigyan ng prutas? Inabutan ni Larina ang matanda nang hindi pa nahihinog na prutas na pinitas niya. Ma'am, kumain ka hanggat gusto mo. Ito ang pinakamasarap na strawberry sa buong mundo. Sumakituloy ang tiyan ng matandang babae pagkakain ito ng hilaw na strawberry. Ito ba ang masarap na strawberry? Ek! Salamat pa rin. Pag-alis ni Larina, nahiga ang matanda sa sakit. Samantala, mangunguha ng gulay sa gubat si Mangita nang makita niya ang matandang babae na nakahandusay. Agad niya itong iniuwi at pinahiga sa kama. Anong ginagawa ng babaeng yan sa bahay natin? Grabe ang baho niya! Tumahimik ka, Larina. May sakit ang matanda. Dapat natin siyang pakainin para bumalik ang lakas niya. Naghanda si Mangita ng mainit na sopas at tsaa para sa matandang babae. Ngunit itong si Larina, tinapon niya ang sopas at nilagyan ng lupa ang tsaa. Larina, ano ka ba? Nilagyan mo ba ng lupa itong tsaa? Hindi no, hindi ako. Yung matanda kaya ang gumawa niyan. Makalipas ang ilang araw, gumaling ang matandang babae. Isa kang mabait na babae, Mangita. Kung sakaling magkasakit ka, kumain ka ng mga ito araw-araw at gagaling ka agad. Dahil si Mangita lamang ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay, lagi siyang napapagod. At sa huli ay nagkasakit at naratay sa kama. Larina, pakikuha yung prutas na bigay sa akin ng matanda. Pero kinain ito lahat ni Larina at walang tinira. Wala, naubos na. Kinain ng mga alaga mong ibon. Lalong nanghina si Mangita at nakatulog na pawisan. Si Larina naman ay umalis at pumunta sa ilog para magsuklay. Nakasalubong niya uli ang matandang babae. Oh, Larina, nasaan ang iyong ate? Nagsupot siya ng prutas at pumasok na. Ano bang pakialam mo? Napagtanto ng matanda na nagsisinungaling si Larina, kaya agad niyang pinuntahan ang bahay ni Mangita. Nang makita ng matanda ang dalaga na tumulong sa kanya, ay pawisan at malubha ang sakit, nabagabag siya at napaiyak sa awa. Nakita sila ni Larina mula sa bintana at tumawa ng malakas. At biglang naging magandang diwata ang matandang babae. Laking gulat ni Larina nang makakita ng diwata. Masaya siyang pumasok sa bahay. Ikaw, isa kang diwata. Pinatira kita dito sa bahay. May bayad yun. Bigay mo sa akin ang pinakamagandang buhok sa mundo. Bilis, mag-magic ka na at tuparin ang hiling ko. Ang totoo, nung unang makita ng diwata si Larina, nagpanggap siyang matandang babae upang malaman kung mabuting tao siya. Binigyan kita ng ilang pagkakataon na mabiyayaan, pero palagi kang gumagawa ng masama. At kinumpas ng diwata ang kanyang mahiwagang patpat. Ang buhok ni Larina ay nagmistulang galamay. Ang buhok ko! Anong nangyari sa buhok ko? Bakit nagkaganito? Tulong! Sa takot ay tumakbo si Larina sa tabing ilog at tiningnan ang buhok niya. Nilalangaw ang kanyang ulo at biglang kumapit ang kanyang buhok sa lupa. Naging pangit ako. Ayoko nang tingnan ng sarili ko na ganito. Samantala, pinakain ng diwata si Mangita ng mga blueberry. Sa wakas ay gumaling ito at nagising. Salamat po, diwata. Maayos na ang pakiramdam ko. Kinumpas ng diwata ang wand ng 2 beses at ang maliit na bahay ay naging palasyo. Namangha si Mangita sa maringal na palasyo.
Ang kabutihan ay laging ginagantimpalaan at itong palasyo ang iyong gantimpala. Salamat pero paano ang kapatid ko? Anong nangyari sa kanya? Siya ay tititig sa kanyang pangit na refleksyon sa ilog magpakailanman. Pero mahal na mahal ko siya. Ano ang silbi ng buhay kung mag-isa lang ako sa malaking palasyong ito? Mas gusto ko ang masayang buhay sa dati naming bahay. Yan lang po ang kahilingan ko. Natuwa ang diwata nang marinig niya ang sinabi ni Mangita. Kaya binalik niya ang napakagandang palasyo sa dating maliit na bahay. Tapos ay pinuntahan niya si Larina at ibinalik ang malagalamay na buhok sa dati nitong kagandahan. Masayang niyakap ni Larina si Mangita. Niligtas mo ako, patawarin mo ako, magiging mabuti na ako ngayon, pangako. Mula sa araw na iyon, naunawaan ni Larina na may kaligayahang naidudulot ang pagtulong sa kapwa at mas makabuluhan ng buhay kapag ang kaligayahan ay ibinabahagi. Noong unang panahon, sa isang maliit na bayan na ninirahan ng magkapatid na sina Harry at Sally. Si Harry ay napakakulit at ang atin niyang si Sally ay matalino, pero medyo makakalimutin. Mahirap lang sila, madalas ay wala silang makain. Hirap silang matulog sa gabi dahil kumakalamang tiyan nila. Isang araw, nagugutom si Sally, parang kumukulo ang tiyan niya. Ilang araw na tayong hindi kumakain. Gutom na ako. Para makalimutan niya ang gutom, umalis ng bahay si Sally at namasyal sa parke. Nagbaon siya ng tubig. Pagkaraan ng ilang sandaling paglalakad, ay gusto na niyang uminom ng tubig at magpahinga. Ngunit sa sandaling iyon, isang matandang babae na marumi ang damit ang bumungad sa kanya. Dahan-dahang lumapit ang babae kay Sally. Iha, painom naman ng tubig. Ilang araw na akong hindi nakakainom ng tubig. Uhaw na uhaw ako. Heto po pwede kang uminom hanggat gusto mo. Uminom ang matanda. At sa isang iglap, naging isang magandang batang diwata. Ha? Diwata? Gusto kong magpasalamat sa iyong tulong, magandang dalaga. Humiling ka. Kami ng kapatid ko ay ilang araw nang hindi kumakain. Sige, pag uwi mo ay tingnan mo ang mesa. Doon ay makikita mo ang isang mahiwagang mangkok. Mahiwagang mangkok? Oo, kapag sinabi mong magluto mangkok, mainit at masarap, ipagluluto ka nito ng matamis na lugaw. Kapag sinabi mong huminto mangkok, busog na po, hihinto ito sa pagluluto. Ngayon, hindi na kayo magugutom ng kapatid mo. Maraming salamat, magandang diwata. Teka, sandali. Huwag mong kakalimutan ang sasabihin sa mahiwagang mangkok ha. Tumakbo si Sally pauwi. At tulad nga ng sinabi ng diwata, may isang mangkok sa mesa. Ate, saan galing ang gintong mangkok na to? Hindi lang ito ginto, Hari. Ito ay isang mahiwagang mangkok. Okay, may magic bowl ka nga. Wala naman laman. Manahimik ka at manood. Magluto mangkok, mainit at masarap. Tapos ay biglang uminit ang mangkok at nagsimulang magluto ng matamis na lugaw. Pero, paano ito nangyayari? May magic nga ang mangkok. E di hindi na tayo magugutom? Hindi lang isa o dalawang beses kumain sina Harry at Sally, kundi 10 beses. At nang sa wakas ay busog na sila, sinabi ni Sally ang mga salita na pipigil sa mangkok na magluto pa. Ha, sa wakas ay nabusog din. Ang sarap ng lugaw, no? Kaya kong kainin itong matamis na lugaw araw-araw. Simula noon, ang pagkain nila ay matamis na lugaw at hindi sila nagsasawa. Hindi ka maniniwala kung paano tayo nabigyan ng mahiwagang mangkok na ito. Isang araw bago lumabas si Sally, gusto niyang sabihin kay Harry kung paano pipigilan ng mangkok sa pagluluto.
Hari, may sasabihin ako sa iyo na mahalaga. Halika. Hindi pinansin ni Harry ang tawag ng kapatid, kaya pinuntahan siya ni Sally. Ngunit sa sandaling iyon, nakalimutan niya ang sasabihin dahil madalas siyang makakalimutin. Bakit, Ate Sally? Bakit ka nakatayo lang dyan? Natutulog pa ako, hindi mo ba nakikita? May sasabihin sana akong napakahalaga, pero Nakalimutan mo? Ay, tatak Sally, ang kapatid kong may memorya ng isda. huwag kang ang mang-asar dyan. Sige na, aalis na ako. Nasa labas na siya nang maalala ni Sally ang sasabihin sa kapatid. Ay, naalala ko na. Ituturo ko kung paano patigilin ng mahiwagang mangkok. Pero hindi naman siguro yun gigising agad hanggang sa makauwi ako. At yun na nga, nagising si Harry habang wala siya. Bumangon sa kama at pumunta sa mesa dahil nagugutom siya. Magluto mangkok, mainit at masarap. Nagsimulang uminit ang mahiwagang mangkok. Amoy matamis na lugaw na naman ang bahay nila. Matapos kumain, nais na niyang pigilan ang mahiwagang mangkok sa pagluluto. Ang dami kong nakain. Sa tingin ko sapat na yun sa almusal. Hinto mangkok, wag na magluto. Ngunit hindi tumigil ang mahiwagang mangkok dahil hindi tama ang sinabi niya. Sabi ko, tigil, mangkok, lugaw, hokus pokus, hinto. Hindi pa rin tumigil ang mahiwagang mangkok. Ano to? Ano nang gagawin ko? Ayaw tumigil ng mangkok. Tama na, ayoko na. Kahit anong sabihin ni Harry, patuloy ang mangkok sa pagluluto ng matamis na lugaw. Pag-uwi ni Sally, halos puno na ng lugaw ang bahay nila. Hindi pa siguro nagigising ang kapatid ko, kaya ipagluluto ko siya ng masarap na lugaw. Ah, ano na ito? Hindi mabuksan ni Sally ang pinto ng bahay, kaya tumingin siya sa bintana. At ano ang nakita niya? Puno ng malagkit na lugaw ang buong bahay dahil hindi napigilan ni Harry ang pagluluto ng mangkok. Oh, grabe na ito! Hari! Ayun ate, tulungan mo ako. Nasira na ang mangkok. Huminto mangkok! Busog na po! Sa sinambit ni Sally, sa wakas ay tumigil ang mangkok sa pagluluto. Kaya naligtas si Harry mula sa kumukulong lugaw. Salamat ate. Anong gagawin natin ngayon sa sangkaterbang lugaw na to? Ang bahay natin ay naging lugawan. Nagkaroon ng magandang ideya si Sally. Agad niyang tinawag ang mahihirap na kapitbahay nila. Natuwa sila sa paanyaya ni Sally at pumila sa labas ng bahay ni Sally. Habang sinasandok ni Harry ang lugaw, inaabot naman ito ni Sally sa kanilang mahihirap na kapitbahay. Maraming salamat sa inyo. Naibsan ang gutom namin. Ang sarap! Tuwang-tuwa sina Harry at Sally na nakatulong sila sa mahihirap na katulad nila. Masarap ito sa pakiramdam. Maya-maya, isang matanda at mukhang mahirap na lalaki ang lumapit sa kanila. Totoo nga. Ang mahiwagang mangkok. Ilang araw na ako naghanap ng pagkain para sa aking asawa at mga anak. Wala na akong lakas. Pwede ko bang hingiin ng mahiwagang mangkok para sa aking asawa at mga anak? Anong gagawin natin, Ate Sally, kung ibibigay natin ang mangkok? Pareho tayo magugutom. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Nagugutom ang mga anak niya. Hindi dapat nagugutom ang mga bata. Kunin mo po ang mangkok at iuwi sa pamilya mo. Sa sandaling iyon, ang lalaki ay naging isang magandang diwata. Oh, ikaw! Ikaw ang diwata na mabait sa akin. Napasaya niyo talaga ako, Harry at Sally. Pinakain niyo ang mahihirap sa bayan at tinulungan niyo ang taong nagugutom ang mga anak. Bilang gantimpala, sa inyo na ang mahiwagang mangkok magpakailanman. Nararapat lang na sa inyo yan. Talaga? Yay!
Araw-araw mula noon, patuloy na namimigay ng lugaw sina Hari at Sally sa mga mahihirap sa bayan. Ang kanilang mapagbigay na puso ay naging kasing tamis ng lugaw na kanilang binabahagi habang nakakakita sila ng masasayang bata at matatanda na puno ang sikmura, namuhay silang masaya at matiwasay. Tiktilaok! Noong unang panahon, sa isang malayong nayon, may isang tusong babae na ayaw magtrabaho. Mayroon siyang 2 anak na nagngangalang Emily at Emma. Si Emma ay tamad at walang alam na gawain. Si Emily naman ay napakasipag at maalam. Ngunit mas mahal ng kanilang ina si Emma dahil bunso ito at tinatrato pa rin ito na parang bata. Kaya si Emily ang inuutusan niya sa lahat ng gawain. Emily, pagkalinis mo ay magburda ka na para meron kang may benta. Dahil sa katamaran ng mag-ina, si Emily lang ang pumupunta sa palengke tuwing hapon upang ipagbili ang kanyang ibinorda. Pag-uwi niya, si Emma lang ang ipinagluto ng nanay nila. Si Emily naman ay walang magawa kundi kainin ang natirang pagkain. Isang araw, lumabas si Emily at doon sa gilid ng balon siya nagborda. Mahusay ang kamay niya sa pagbuborda. Sa sandaling iyon, biglang dumapo sa ulo niya ang tandang at tumilaok. Tiktilaok! Aray! Ano ba, tandang? Umalis ka nga sa ulo ko. Ay, ang binubordahan ko! Nalungkot si Emily na nahulog ang binubordahan niya sa balon. Kapag nalaman ito ni nanay, pagagalitan niya ako. Tiktilaok! Gamitin ang utak! Gamitin ang timba! Utak! Timba! Utak! Timba! Tiktilaok! Gaya ng sinabi ng tandang, kukunin ni Emily ang timba na nakasabit sa balon. Ngunit nang aabutin na niya ang timba, nawalan siya ng balanse at nahulog siya sa balon. Nang imulat ni Emily ang mga mata, natagpuan niya ang sarili sa isang hardin na puno ng makukulay na bulaklak. Napakagandang lugar. Saan kaya ako napunta ng ganun? Naglakad-lakad siya at may nakita siyang kuneho. Tulungan mo ko. Hindi ko po makuha ang karot. Agad itong pinuntahan ni Emily at hinila ang karot na gusto ng kuneho na makuha sa lupa. Maraming salamat po. May nakita si Emily na isang rosas na malapit ng matuyot. Ate, pakiusap, pahingi po ng tubig. Ayokong malanta at mabulok. Agad na pumunta si Emily sa gripo upang sagipin ang rosas. Pinuno niya ng tubig ang palad at dinilig sa mga ugat ng rosas. Nabuhay ang rosas at nagbigay ng mabangong amoy. Salamat! Salamat sa iyo na dugtungan ng buhay ko. Nagpatuloy si Emily sa paglalakad. Maya-maya, may narating siyang bahay. Sa tapat ng bahay, isang kakaibang babae na mukhang mangkukulam ang nakatingin sa kanya. Takot na takot si Emily. Gusto niyang makalayo kaagad doon. Teka, huwag kang matakot, Iha. Halika, may sasabihin ako sa'yo. Nagtataka na binalikan ni Emily ang babae. Ako si Holly. Lahat ng narito ay nagmamahal sa akin. Maaari kang manatili dito hanggat gusto mo kung aalagaan mo ang bahay ko. Basta lagi mo lang lalagyan ng mga balahibo ang kama ko tuwing umaga. Tutal, hindi ko alam kung paano ako uuwi.
pwede naman akong dumito muna. Inalagaan ni Emily ang bahay, gaya ng gusto ni Nanay Holly. Tuwing umaga, hindi niya kinakalimutang lagyan ng mga balahibo ang higaan ni Nanay Holly. Minahal ni Nanay Holly si Emily, kaya pinaghahandaan niya ito ng masarap na hapunan. Ganito lumilipas ang mga araw. Bagamat masaya si Emily dito, nasasabik na siya sa kanyang tunay na tahanan. Nanay Holly, alam mong mahal kita, pero gusto ko na pong makauwi. Oh, Emily, masaya ako na nagtrabaho ka dito at sinamahan mo ako. Siyempre naman pwede ka nang umuwi. Halika, sasamahan kita. Oh, salamat po, Nanay Holly. Dinala ni Nanay Holly si Emily sa isang malaking gintong pinto. Sa sandaling dumaan si Emily sa pinto, nabihisan siya ng bagong damit at gintong alahas. Yan ang munting regalo ko sa'yo para sa pakikipagtulungan mo sa akin ng may pagmamahal. Heto ang binubordahan mo na nahulog sa balon. Maraming salamat po, Nanay Holly. Napakabuti mong tao. Tinakpan ni Nanay Holly ng kanyang kamay ang mga mata ni Emily at hiniling na magbilang hanggang 3. 1, 2, 3. Nang imulat ni Emily ang mga mata, naroon na siya sa harap ng bahay niya. Tiktilak! Si Emily! Ginanto ang babae na siya! Tiktilak! Nang makita si Emily, hindi na itago ng kanyang ina at kapatid ang kanilang pagkagulat. Pero paano? Saan ka nakakuha ng ganyang kagandang damit? Emma, tumigil ka! Mahal kong anak, labis akong nag-alala sa'yo. Saan mo nakuha ang lahat ng gintong alahas na ito? At ikinwento ni Emily ang lahat. Sa sandaling iyon, naisip ng kanyang ina na magagawa rin iyon ni Emma. Pinapunta niya si Emma sa gilid ng balon. Inihagis ni Emma ang borda sa balon. At tumalon siya dito. Nang imulat niya ang mga mata, nakita niya ang sarili sa mahiwagang hardin na iyon kung saan nanggaling si Emily. Nakakita rin siya ng kuneho sa kanyang paglalakad. Humingi ng tulong ang kuneho kay Emma upang makuha ang karot sa lupa. Ew! Ayokong madumihan ang kamay ko para lang sa kuneho. Umalis si Emma nang hindi tinulungan ng kuneho. Nakakita rin siya ng rosas na malapit ng matuyot. Humingi ito ng tulong sa kanya. Hindi kita madidiligan dahil mayroon kang mga tinik at baka matusok ang kamay ko. Hindi tinulungan ni Emma ang rosas. Sa huli ay narating niya ang bahay ni Nanay Holly. Balita ko, kailangan mo nang magtatrabaho dito. Ako na lang ang kunin mo. Sinabi ni Nanay Holly kay Emma kung ano ang dapat niyang gawin sa bahay. Tandaan mo, tuwing umaga, maglalatag ka ng mga balahibo sa aking kama. Sumang-ayon si Emma sa lahat. Nagtrabaho siya sa unang araw at maayos na nailatag ang mga balahibo sa kama. Ngunit sa mga sumunod na araw, nagsimula na siyang umiwas sa trabaho. Nagiging madumi na ang bahay at walang pakialam si Emma sa mga balahibo. Nagalit si Nanay Holly sa katamaran na ipinakita ni Emma. Sa tingin ko, oras na para umuwi ka na. Tuwang-tuwa si Emma nang marinig ito dahil gusto na niyang makakuha ng mga gintong alahas at magandang damit. Opo, kailangan ko nang makuha ang premyo ko at umuwi. Dinala siya ni Nanay Holly sa gintong pinto.
Nang dumaan si Emma sa pintuan, naulanan siya ng putik sa halip na ginto. Ano bang nangyari? Bakit ganito? Hindi ka pinaulanan ng ginto ng pintong ito dahil hindi mo ginawa ng tama ang trabaho mo. Ngayon, bumilang ka ng 3 at umuwi ka na. 1, 2, 3. Pagkatapos ay natagpuan niya ang sarili sa hardin ng kanyang bahay. Nang makita siya, tumilaok ang manok. Tiktilak! Si Emma! Puti kang babae na siya! Tiktilak! Laking gulat ng kanyang ina at kapatid nang makita siya na putikan. Sinabi sa kanila ni Emma na ito ang napala niya sa hindi paggawa ng maayos ang mga gawaing iniatas sa kanya. Mula sa araw na iyon, naunawaan ni Emma ang kahalagahan ng pagtatrabaho ng may pagmamahal at nagpaturo siya ng pagbuborda kay Emily. Kaya ang magkapatid ay namuhay ng masaya na magkasamang nagbebenta ng binorda.